Good day, Sir Kira. Ako ulit ito, si Mika. Yung nagbahagi sa inyo ng kwento sa apartment sa QC. Matagal-tagal na rin simula nung makapagbahagi ako ng kwento sa inyo. Since lahat ng mga ina-upload mo ay nakasubaybay ako at halos naubos ko na ring pakinggan. Ngayon po ay magbabahagi ulit ako sa inyo ng karanasan ko. Ito pong ikukwento ko ay karanasan naming magkakaibigan nung nag-camping kami sa Tanay Rizal. Dahil nung time na yon halos lahat kami ay naka-leave, napagdesisyonan naming mamasyal sa Tanay. Dahil bukod sa maganda ang mga tanawin dito, sobra talagang nakaka-relax. Bale 5 kaming magkakasama nun. Pangalanan na lang po natin silang Lexi, Cristel, Zaira at Patricia. Alas 4 ng madaling araw kami umalis dahil medyo malayo at mahaba ang biyahe. At gusto rin namin na doon na kami magluto ng almusal at magkape. Nang makarating kami sa Tanay ay magsi 7 AM na. Medyo hindi pa ganun kainit. At ang ganda-ganda din ng view. Sobrang excited kami nun. Yung iba kong mga kasama ay nagpicture-picture na agad. Abang ako naman nagpe-prepare ng lulutuin namin. Dahil nagugutom na rin ako nun. Nung time na to, halos kakaunti ang mga namamasyal at mga nagka-camping sa lugar na yon dahil weekdays kami pumunta nun. Sinakto talaga namin na wag itapat ng weekends kasi sobrang daming tao at dinadayo din kasi talaga yung lugar na yon. At dahil mahilig akong magluto ay ako na ang nagpresenta na mag-asikaso ng almusalin namin. Tinimplahan ko na rin sila ng kape. Pagkatapos namin kumain, nag-decide kami na mag-ayos na muna ng tent namin para makapagpahinga na rin muna. At para paggising namin ay ma-enjoy namin ang sunset. Ang bilis lang ng oras, Sir Kira. Parang ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Ang sasarap na agad ng tulog ng mga kaibigan ko. Si Zaira at Lexi, napakalakas ng hilik. Abang si Cristel naman at Patricia ay magkayakap at magkadantayan pang natutulog. Ako kasi noon, Sir Kira, nagpapahindag pa muna. Dahil ang init rin, hindi ko mahanap ang tulog na gusto ko. Nag-decide akong lumabas na muna ng tent. Pumwesto ko sa medyo malayo sa tent namin. Naupo ko sa ilalim ng puno habang nagbabasa ng pinili kong libro sa TikTok. Maya-maya, natanaw ko na parang nagliligpit na ng gamit yung iba na mga nagka-camping din doon. Nakatingin sila sa akin. Tapos biglang lumapit sa akin yung isang babae at lalaki. Nag-hello sila at tinanong ang pangalan ko. So nagpakilala naman ako. Tapos sila daw si Leia at si Aldrin. Tinanong din nila ako kung kararating lang din daw ba namin. Sabi ko oo. Pero yung mga kasama ko kako, nakatulog na sa pagod. At baka mamaya pa ang gising dahil nag-aabang din kami ng sunset. Sabi nung magjowa sa akin ay uuwi na raw sila kasi bigla raw sumama yung pakiramdam ng babae. Para daw siyang lalagnatin kaya inaya niya nang umuwi yung boyfriend niya. Tapos sinabihan niya pa ako na mag-iingat daw kami lalo na't puro babae daw kami. Halos nag-uuwian na rin daw kasi lahat at parang kami na lang ang maiiwan doon. Pero sinabihan niya naman ako na mag-enjoy pa rin. Tapos nagpaalam na sila. Habang pinapanood ko silang magligpit ng mga gamit nila, inilibot ko rin ang paningin ko. At napansin ko nga na wala na rin palang ibang nagka-camping doon maliban nga sa amin. Pero safe rin naman doon dahil marami na rin namang pumupunta rito. Kaya naman hindi na ako nag-isip pa ng negative since ito yung gusto naming pahinga dahil nasosobrahan na rin kami sa work. Nang makaalis na yung magjowa, sobrang tahimik ng paligid. Halos huni na lang ng mga ibon yung naririnig ko. At ang lakas din ng hangin. Sobrang sarap sa pakiramdam na makalanghap ng ganong klima, Sir Kira. Para bang nawawala lahat ng stress ko sa buhay. Tumayo ako saglit at kinuha ang cellphone ko na nasa loob ng tent namin. Tulog na tulog pa rin yung mga kasama ko. Kaya naman nagdahan-dahan pa ako sa pagkuha. Nang makabalik ako sa pwesto ko, nag-selfie muna ako. Then bumalik na ako sa pagbabasa. Maya-maya,
May narinig akong sitsit ng sitsit. Akala ko kung ano, kaya hindi ko lang pinapansin. Hanggang sa napalingon ako, pero wala naman akong nakitang tao. Maya-maya pa, pagtingin ko sa relo ko, alas 4 na ng hapon. Ang bilis naman kako ng oras. Kaya naisip kong gisingin na yung mga kasama ko. Pero naudlot ang pagtayo ko nang biglang may kumalabit sa balikat ko. Nagulat ako, kaya napalingon agad ako sa likuran ko. Walang tao. Natakot ako nun. Pero ipinagsawalang bahala ko lang yon nang marinig ko na tinatawag na ako ng mga kaibigan ko. Sabi pa ni Patricia, bakit daw hindi ako natulog? Kailangan ko raw ng maraming energy mamaya dahil magiinom pa kami. Sabay tawa nila. Hindi ko na ikinuwento sa kanila yung nangyari. Ayoko kasing masira yung mood namin at baka magkatakutan lang. Sabi ko sa kanila, nagbasa lang ako ng libro. Hindi kasi kako ko inaantok. Tapos maya-maya, nagpicture na ulit sila. Ako naman, naupo na muna ako sa loob ng tent habang pinagmamasdan sila at iniisip yung nangyari kanina. Sir Kira, iba na ang pakiramdam ko nung time na yon. Parang gusto ko na ring ikwento sa kanila. Pero hindi ko masabi. Kasi alam kong mahihina ang loob nila At baka bigla na lang silang mag-ayang pauwi. Sayang naman yung leave namin kung mangyayari yon. Mga 8 PM na kaming nakakain noon. Kasi medyo marami rin kaming niluto. Kasi balak namin na mag-movie marathon habang nagiinom. Dito na nila napansin na parang hindi ako umiimik. Ang tawa ko parang pilit lang. Tinanong ako ni Zaira at Cristel kung okay lang daw ba ako. Kasi nga, napapansin nilang tahimik ako. Ano daw bang problema? May masakit daw ba sa akin? Ang sagot ko lang, siguro dahil lang sa panahon. Sobrang init nga kasi. Medyo kako sumasakit ang ulo ko. Pero wag kako silang mag-alala. Tuloy lang namin yung pag-inom. Wag lang kakong hard. Sunmig light lang. Sabay tawa ko lang din para hindi nila mahalata yung dinadala ko. Bandang 10 PM nagiinuman na kami nito at nagkakasiyahan. May sayawan din kasi mga tinamaan na ng alak at medyo maingay na rin sila. Pero ako, chill lang kasi sunmig apple lang naman yung pwede sa akin. Namamantal kasi ako sa alak. Maya-maya napansin ko na may papalapit sa amin na 2 lalaki. At dahil advance akong mag-isip, sinabihan ko agad yung mga kasama ko na magpajama. Dahil may iksi yung suot nila noon at mga nakasando pa. Agad naman nila akong sinunod. At hindi nga ako nagkamali. 2 lalaki nga ang dumating. May dala silang mga kahoy na mahaba na parabang arnis at itak. Kinabahan ako noon dahil kami lang ang nasa bundok nung time na yon. Pero lakas loob akong humarap sa kanila at tinanong kung sila ba yung nagmo-monitor doon o yung mga bantay. Sumagot yung isa sa mga lalaki. Hindi raw, napadaan lang daw sila at napuna pa nila na mukhang kami lang daw ang nandoon. Wala daw ba kaming kasamang lalaki? Sumagot ako na meron. Kako, 10 kaming lahat. Yung 5 lalaki bumaba lang muna saglit kasi may binibili. Sabay tanong ng isang lalaki kung matagal pa raw ba sila. Sabi ko hindi. Actually kako, pabalik na. Kausap ko kako sa cellphone yung mga kasama namin. Tinignan ako ng isang lalaki mula ulo hanggang paa. Pero hinayaan ko lang kahit na medyo nabastusan ako sa tingin niya. Sa aming magkakaibigan, ako lang ang umiimik. Habang yung 4 kong kasama nasa likuran ko lang. At dito na ako nagpanggap na may kukunin lang sa loob ng tent namin. Pero ang kinuha ko talaga yung baon kong balisong na ibinigay pa sa akin ng kaklase ko nung college ako. Naghahalo na ang nararamdaman ko nito. Hindi ko na rin alam kung anong pwedeng mangyari sa amin. Kumuha rin ako ng pagkain na pwedeng ibigay sa 2 lalaki para umalis na lang sila. Paglabas ko ng tent, sinabi ko sa kuya na baka gusto nila ng kakanin. Kako galing yun sa Maynila
Naparami ka ako yung bili namin. Baka mapanis lang sa amin. Sayang naman. Tinanggap ng isang lalaki at sinabi na ang bango-bango naman daw. Bigla akong napaurong nun. Kaya nagsalita yung isa sa mga kasama ko. Sabi niya, "Anong ang bango-bango? Gago ka ba?" Inawat pa ng isang lalaki yung kasama niya at ang sabi nito na kapag daw may gusto kang babae ay huwag mong babastusin. Pwede mo naman daw ligawan. Dito na ako nag-react. Kako, paparating na yung mga kasama naming lalaki at baka madatnan pa sila. Baka kako magkagulo pa. Dito nagsalita sila Cristel. Sabay-sabay silang bumulong sa akin at tinanong kung tatakbo na raw ba kami. Sabi ko hindi. Sila kako ang dapat na umalis. Sabi nung lalaki, saktong-sakto hindi pa raw sila kumakain. Pwede raw bang doon na sila kumain? Na para pa kaming binabastos lahat. Pabulong kong sinabihan nun si Patricia na kunin yung susi ng kotse at iabot kay Lexi. Sinunod naman niya ako. Sabi ko huwag siyang iiyak. Alam ko kasi nun na papatak na ang luha nun sa kaba. Sinabi ko sa kanya na walang mangyayari sa amin at uuwi kami ng buo kahit anong mangyari. Nagtatapang-tapangan at naglalakas-lakasan lang talaga ako nito, Sir Kira. Pero natatakot na rin talaga ako sa pwedeng kalabasan at sa bawat minutong itinatagal ng komprontasyon na yon. Ganun pala ang pakiramdam kapag nasa isang alanganing sitwasyon ka. Hindi pa rin umalis noon yung dalawang lalaki. Naupo pa nga sa camping chair namin habang iniinom yung mga natira naming alak. Nakatayo ako noon sa tabi ni Zaira na alam kong naiiyak na. Ramdam ko rin yung panlalamig ng kamay niya noon. Naglakas loob ulit akong magsalita. Nagtanong ako kung ano bang kailangan nila. Kung pera ka ako, wala naman kaming milyones dahil hindi naman kami mga anak mayaman. Ako, wala kaming kahit na ano. Medyo nalito at kinilabutan ako sa sagot ng isang lalaki. Alam mo, medyo matagal na rin simula nung makatikim kami ng sariwang karne. Pero kasi ngayon, ang cravings ko ay hindi pera. Alam mo kung ano? Gusto ko ng babaeng makinis, mabango. Parang ikaw. Sariwang sariwa. Batang bata. Sabi nung lalaki. Tinanggal ko yung pagkakahawak ni Zaira sa akin, sabay tulak sa kanya. Sabi ko tumakbo na siya. Pero umurong yung paa ni Zaira na halos hatakin na ako. Pero kasi alam ko na kapag tumakbo ko ay papatayin nila kaming lahat. Ganyan ang nasa isip ko nun. Si Cristel at Lexi ay nasa loob na ng kotse nito at alam kong pilit na nilang ginagawa ng paraan para makahingi ng tulong. Medyo mahina kasi ang signal doon sa Tanay at medyo malayo ang pwesto namin mula sa highway na isang malaking pagkakamali rin namin. Dapat pala doon kami sa pinagkakampingan na may entrance para meron kaming bantay anytime. Pero wala Huli na. Nandito na kami sa ganitong sitwasyon. Nagkataon lang na naiwan lang talaga kami doon. Kasi nga weekdays. Nasa bulsa ko lang noon yung balisong ko. Na anytime kapag pinindot ko ay lalabas agad yung talim. At nakahanda akong undayan ng saksak ang kung sino mang hahawak sa akin. Maya-maya ay tumayo yung isang lalaki. Lumapit ito sa akin at nagsalita malapit sa liig ko. Pero alerto ko nito. Sabi ko, Lord, hindi pa ako pwedeng mamatay. Kaya kayo na pong bahala. Talagang uunahan ko to. Yung mga kaibigan ko, sigaw na ng sigaw. Sabi, butas daw yung gulong ng kotse namin. Dito na ako kinabahan talaga. Ang sabi nung isang lalaki, akala nyo ba makakauwi pa kayo? Diyan kayo nagkakamali. Nagsisigaw na sa galit yung mga kasama ko. Umiiyak na sila habang magkakayakap sa isang sulok. Pinatahimik nung isang lalaki si Zaira. Siya kasi yung pinakamaingay. Manahimik ka.
Kung ayaw mong maging kwento na lang, ayoko pa naman sa babae yung maingay. Sabi nung lalaki. Pilit na tumahimik si Syra habang niyayakap si Patricia na halos mawalan na ng hininga sa pag-iyak. Dito hinugot nung lalaki yung mahaba niyang itak. Kaya naman halos hindi ako nakagalaw nun sa kinatatayuan ko. Umiiyak na rin ako nito at sobrang lakas na rin ng kabog ng puso ko. Sumigaw yung isang lalaki na kung sino raw ang mag-iingay ay tatagain nito sa bibig. Puputulan ng dila at paa. Pagkatapos ay tumawa pa ito na para bang isang demonyo. Matagal na kaming magkakaibigan ng mga kasama ko. Alam na namin ang ibig sabihin ng mga tinginan namin. May sarili na rin kaming mga sign language. At sa ganoong paraan kami nag-uusap nung time na yon. Sir Kira, dito ko dinanas ang pinakamasakit kong karanasan. Nilapitan ako ng isang lalaki. Itinutok niya yung itak niya sa leeg ko. Pagkatapos ay pinahubad niya ang lahat ng suot ko. Damit at pants. Wala akong nagawa nun kundi sundin ang lalaki. Ayokong saktan niya ako, lalo na ang mga kaibigan ko. Habang ginagawa ko ito, ay halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Never kong naisip na mangyayari sa akin ang ganito. Nakita kong lumabas yung balisong sa bulsa ng pants ko. Agad kong inapakan yun para anytime ay pwede ko pa rin itong matampot. Lumuhod ako habang binubuhusan ako ng alak ng dalawang lalaki. Tinitignan ko ang bawat kilos nila. Inilapag nila ang itak at dalawang baston na dala nila. Pagkatapos ay itinuloy ang pag-inom ng alak. Umiinom sila sa harap ko habang nagbubulungan sa kung sino ang mauuna sa kanilang dalawa. Nagiiyakan at nagsisigawan na yung mga kasama ko. Nagmamakaawa silang wag nilang ituloy ang balak nila. Pero sa isip ko, isa lang ang kailangan kong gawin. At kailangan ko na itong gawin nung mismong oras din na yon. Alam ko kasing hindi ako nag-iisa. Alam kong papalag din ng mga kaibigan ko sa oras na kumilos na ako. Bahagya pang nagtalo yung dalawang lalaki. Nung mawaglit ang tingin nila sa akin at napatalikod sila, ay agad ko nang dinampot yung bote ng Alfonso at ihinataw yun sa ulo ng isang lalaki. Agad siyang natumba. Pero yung isang lalaki, nakalingon pa sa akin. Pero mabilis ko ring naayampas sa ulo niya yung bote. Yun nga lang ay hindi ito ganun kalakas at hindi rin agad ako natulungan ng mga kasama ko. Parang natulala pa sila nun. Kaya naman ang nangyari ay agad akong nabawian ng lalaki. Binatukan niya rin ako. Sinampal, inuntog at sinikmuraan. Nung mapaluhod ako sa lupa, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na madampot yung balisong. Agad ko itong hinawakan at mabilis na sinaksak sa hita yung lalaki, sa tiyan at sa liig nito. Ibinaling ko ang tingin ko sa isa pang lalaki. Dinampot ko yung baston at saka ko siya hinataw ng hinataw. At hindi lang ata 10 beses yun, hanggang sa tumatalsik na sa mga kamay at mukha ko ang dugo ng lalaking yun. Dito na nagsilapitan yung mga kaibigan ko. Niyakap nila ako habang nagiiyakan. Boss Kira, hindi ko akalaing makakagawa ako ng ganun. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na makakapatay ako ng 2 lalaking rapist. Nanginginig ako noon na halos mawala ako sa sarili ko. Dito ko na na-realize na pagdating sa pagkakaibigan ay kaya kong magsakripisyo at lumaban para sa kanila. Dumating na ako sa point na kaya kong pumatay para lang sa kaligtasan namin. Napaka-traumatic po ng pangyayaring ito para sa akin at halos pati mga pulis hindi makapaniwala sa nagawa ko. Nasolve ang case na yon, Sir Kira. Kinilala yung 2 lalaki na mga miyembro pala ng NPA at dayo lang sa lugar na yon. Kaya pala ganoon na lamang ang kilos nila
at literal silang mga mamamatay tao at mga manyakis. Isa to sa mga naging lesson sa akin na wag basta-bastang magka-camping sa isang lugar na walang kasamang mga lalaki o ibang mga tao sa lugar. Hindi lahat ng nakikita sa Facebook ay safe dahil hindi natin alam kung kailan lalapit sa atin ang trahedya. Dito ko na rin napagtanto na huwag tayong magiging kampante sa paligid natin kahit pa nga sobrang ganda ng tanawin. Dahil ang mga literal na masasamang tao ay hindi mo makikita agad kundi mararamdaman mo ito sa mga kilos at sa kanilang mga pananalita. Napakarami kong natutunan lalo na sa lolo ko na nagturo sa akin ng lahat ng bagay. Ang maging kalmado at mag-isip ng tama para makawala sa ganoong sitwasyon na hindi mo man agad ito maranasan pero kapag nangyari na sa'yo ay magagamit mo. Nagpapasalamat din ako sa lolo ko na siyang nagturo sa akin ng martial arts noong bata pa ako. Maging ng arnis at ang paggamit at pag-agaw ng mga kutsilyo. Never ko talagang naisip na sa kaunting kaalaman ko na ito ay maililigtas ko sa kapahamakan ng sarili ko at ang mga kaibigan ko. Thankful din ako dahil walang baril yung mga lalaking na-encounter namin. Dahil kung nagkataon, baka lahat kami naging kwento na lang. Ilang beses din akong nag-iisip kung maibabahagi ko ba ang kwentong ito. Dahil habang isinusulat ko ito, pumapatak pa po ang luha ko. At alam kong sayo, Sir Kira, sayo ko lang maibabahagi ang lahat-lahat ng karanasan na nangyayari sa akin. Na may ilang buwan lang ang nakakalipas. Sariwang-sariwa pa rin sa akin ang pangyayaring ito. Kahit mga katrabaho ko, hindi makapaniwala na makakaya ko lahat. Kasi isa lang naman akong office girl. Tahimik lang ako, hindi pala salita at hindi maingay. Mapagkakamalan mo pa nga akong maarte sa personal eh. Sa ngayon po ay nasa isang company pa rin naman kami. Buo pa rin ang circle of friends namin. Kaming 5. Simula nang mangyari yon sa amin, ay mas lalo kaming naging magkakasanggan dikit at patuloy na lumalaban sa buhay. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana po ay may natutunan ang mga nakikinig nito. Palagi po kayong mag-iingat. Palaging maging alerto sa mga tao sa paligid. Muli po, ako po si Mika. Salamat po, Sir Kira. Vince po ulit, Sir Kira. Ito naman ay nangyari nung grade 5 ako or grade 6. Hindi ko na lang sigurado. Isa to sa mga hindi ko malilimutang karanasan since ito yung mga panahon na hindi pa ako sanay na makakita. Tapos sunod-sunod pa yung pagpapakita. Kaya isa ito sa mga memorable na experiences ko. Nung elementary pa lang ako, sumali ako sa isang camping trip sa school. Kung tama ang pagkakaalala ko, 7 days yun. So 1 week. Okay naman nung una. Smooth lang ang lahat. Hanggang dumating yung ikalawang gabi. Tulog na kaming lahat noon sa classroom. Kasi yung tent namin, parang nagka-problema ata sa pagsiset up. O baka hindi natapos on time. Umulan kasi noon sa pagkakatanda ko. Kaya hindi na rin talaga naipilit. Di no choice kami. Sa classroom kami natulog nun. Malapit ako sa CR at medyo malayo ako sa mga classmates at teachers ko. Kasi malikot silang matulog. Hindi ako makatulog ng maayos. Tapos nakarinig ako ng mahinang tunog na nanggagaling sa pinto ng CR. Alam niyo yung tunog na parang hinahaplos yung kahoy. Ganun siya. Kasi gawa lang sa kahoy yung pinto ng CR namin. And since super tahimik nga, maririnig mo talaga siya. Hindi ko lang pinansin nung una. Hanggang sa makaramdam ako ng pagtapik sa balikat ko. Classmate ko. Bumulong siya. Ako lang ba? O may weird sound talaga sa CR?
So bumulong din ako. Ikaw din? Kanina ko pa nga nadidinig yan eh. Hindi ko lang pinapansin. Tapos bigla niya akong hinila palapit sa group. Huwag kang gagalaw. May entity sa uluhan mo. Ahablutin sana ulo mo. Magpanggap ka lang na tulog. Kasi nakatingin siya sa atin. Bulong niya sa akin. Nagulat ako. So bumulong ako pabalik. Ha? Nakakakita ka rin? Tapos ang sabi niya, oo pero hindi masyado. Siguro sa scale ng 1 to 10, 6 or 7 lang yung clarity nila. Bakit? Ikaw din? So inexplain ko sa kanya na 10 ang clarity sa akin ng mga nagpapakita. Kaya naman ang nangyari ay magkatabi kaming natulog. Ginising kami ng teacher namin ng alas 3 ng umaga para sa morning jog. At dahil medyo sabog pa ako nung time na yon, pumunta ako sa CR sa labas. Kasi mahaba yung pila sa CR sa loob ng classroom. Habang naglalakad ako, nakarinig ako ng maliit na tunog. Para siyang maliit na iyak. So napahinto ako. Tumingin ako sa paligid. At yun nga, may nakita ako sa loob ng CR ng girls na may nakaupong bata. Yakap-yakap niya yung tuhod niya habang umiiyak. Nung time na to, walang tao sa CR ng girls sa labas. Katabi lang ng CR ng girls yung sa boys. Hindi ko tuloy alam kung tutuloy pa ba ako o ano. Kasi yung nakikita kong bata sa loob ng CR ng babae, basag yung bungo, Sir Kira. Lahat talaga ng antok ko nun sa katawan nawala at napalitan ng takot. Pero dahil ihing-ihi na talaga ako nun, pinilit ko na lang na pumasok kahit pa naririnig ko yung iyak ng bata. Pagkatapos kong umihi, sumilip ulit ako sa CR ng mga babae. At sa pagkakataon na yun, nakatingin na sa akin pabalik yung bata. At para ba itong nanunuya pa? Kasi nakangiti pa siya sa akin habang umiiyak. Tapos bigla siyang nagsalita. Magbabayad kayo. Tumakbo na ako ng tumakbo nun hanggang sa makarating ako sa classroom namin. Sobrang putlang-putla ako nun at pawis na pawis. Sabi nung classmate ko na humila sa akin nung second night, natawagin na lang nating JR. Pre, wala pang jogging, payat ka na. Biro niya sa akin. Pero nung nakita niya akong namumutla, naging seryoso na rin siya. Saan ka ba galing? Sabi ko, sa CR doon sa labas malapit sa kantin. Tapos ang tanong niya, nakita mo? Tumango ako. Bigla siyang umiwi nun. Kumuha ng tubig at nilagyan ng asin at sa kanya ako winisikan. Tapos ang sabi niya, para daw hindi ako dikitan ng bata. So nag-jogging na kami noon. Pagbalik namin sa school, okay naman. Smooth ang buong araw. Fast forward tayo sa ika-4 na gabi. Ito yung gabi na halos umiyak ako sa takot. Kasi parang may event kami noon sa covered court at need naming mag-attend. Habang naglalakad, nakalingkis yung braso ko kay JR dahil nanginginig yung tuhod ko sa jogging namin. Tapos every morning kaming ganun. Pero hindi lang din yun dahil sa pagod, kundi sa takot din. Takot kaming naglalakad ni JR noon. Kasi may sumasabay sa aming paglalakad na kami lang din ang nakakakita. May kasabay kaming isa pang bata na wala namang ulo. Mahigpit kaming magkahawak ni JR noon sa braso habang naglalakad papunta sa covered court. At hanggang sa matapos na ang gabing yun, kasama pa rin namin yung bata. Nakatabi pa namin sa pagtulog. Nagdadasal kami noon. Pero parang walang epekto sa kanya. Nung huling gabi, nagising ako noon ng alas 2. Pagtingin ko sa gilid ko, wala na yung batang walang ulo. Halos sumigaw ako noon sa saya kasi nakahinga na ako ng maluwag
Pagtingin ko sa labas, hindi lang isa, hindi dalawa o tatlo, kundi 5 bata ang nasa labas at lahat sila nakatingin sa akin. Yung isa ay yung batang wasak yung bungo, kasama yung walang ulo. Then yung isa, maputing-maputi na basang-basa. Yung isa naman, may gilit sa leeg. At yung panghuli, halos wala ng ulo. May konting laman na lang sa leeg na siyang pinagkakapitan ng natitirang bahagi ng ulo nito. Agad akong tumalikod nun. Nangangatog at paiyak na din ako dahil tinatawag nila ang pangalan ko. Tapos bigla akong hinawakan ni JR sa balikat. Huwag kang lilingon na ulit. Magdasal lang tayo. Huwag mo silang bigyan ng rason para sumama sa'yo. Bulong niya sa akin. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa nakatulog na lang din ako. Kinabukasan, aligaga ako. Parang paranoid ako. Hanggang sa nakauwi ako sa amin ganun ako. Dumating pa sa point na binabangungot na ako sa gabi at ilang linggo kong praning at takot. Nawala rin naman yun eventually. Yung takot at ang pagiging praning ko. Bumalik din ako sa dati. At pagkatapos din nun, naging barkada ko na rin si JR. Yun lang po muna sa ngayon, Boss Kira. Sorry kung magulo kasi minadali ko lang itong i-type since busy ulit ako for the whole week. Pasensya na po. God bless and more power po sa podcast ninyo. Hello Sir Kira. Matagal na po akong nakikinig ng stories dito sa channel ninyo. Mahilig po kasi ako sa horror stories way back pa. Ngayon naman po, gusto ko pong mag-share ng sarili kong story. Siguro para sa iba, hindi naman masyadong nakakatakot ito. Medyo weird and creepy lang siya para sa akin. Take note lang po, lahat ng pangalang mababanggit ko sa story na to, hindi po totoong pangalan ng mga involved dito. Tanging ang lugar lang po ang hindi ko binago para po sana ito sa privacy namin. Ako po si Sian, female. Nangyari po ito somewhere in Masbate. Last April 17, 2026, nag-outing kami ng mga kaibigan ko. Since tapos na ang school year. Third year college po kami and sobrang stressful po talaga nitong mga huling buwan. Kaya feeling namin, deserve naman namin na lumabas at mag-enjoy. Nakapagplano na kami days before, kaya nakaset na kami that day. Pagdating namin sa resort, nag-set up na agad kami sa isang cottage. Nilapag na yung mga pagkain sa lamesa at makalipas ang ilang sandali, kumain na rin kami kasi tanghali na rin nun. So far ay okay naman. After kumain, nag-decide na kaming maligo sa dagat. Maganda at malinaw yung dagat. Pero winarningan kami ni Jay. Mag-ingat daw kami kasi kantilado. O yun bang biglang lalim yung dagat? Lalo pat hindi naman kami nabiyayaan ng height. So ayun nga, naligo na kami. May iba rin namang naliligo that time. Pero medyo distant sila mula sa amin. Kami lang talaga ang nasa area na yon ng dagat. In and out kami sa dagat noon. Makalipas ang ilang oras, habang naglalaro kami ng kontak sa dagat, sinabihan kami ni Danny na mag-move daw kami pabalik sa tapat ng resort namin. Kasi napapalayo na pala kami. So ayun nga, naglakad na sila. Nasa dagat pa rin kami nito, Sir Kira. Nung naglalakad na rin ako, may nasagi yung paa ko na parang binti ng tao. Yun bang parang feeling na smooth yung skin, na parang laman? Basta yung feeling na kapag nakasagi ka ng balat ng tao sa tubig. Ganun siya. Ganun yung naramdaman ko. So napalingon agad ako. Kaso wala namang tao sa likod ko. Nagtaka ko noon syempre. Sinabihan ko si Jay tungkol doon sa nangyari.
Kaya naman binalikan niya yung pwesto ko kanina. At yung mga pwede kong nadaanan, sinabi ko rin yun sa iba. At ang sabi nila, wala nga raw ibang tao sa paligid kanina o sa likod ko man. Kasi nga medyo may distansya kami sa ibang naliligo. Isa pa, kung may tao man doon, sure namang makikita ko agad sana yon nung nilingon ko. Kasi mahina lang naman yung alon nun. At wala rin namang nakalublob sa ilalim. Maya-maya pa nga, bumalik na si Jay. Ang sabi niya, kawayan daw. May kawayan daw sa ilalim na nakatusok. Baka yun daw yung nasagi ko. Nagtaka naman ako. Lalo na't smooth yung texture na nasagi ko. Tapos malambot na parang ang laman talaga. Pero kawayan? Alam ko kung anong naramdaman ko nun. Sigurado kung hindi yun kawayan. Pero para hindi na masira yung moment namin, inisip ko na lang talaga na ganun. Na baka nga kawayan lang talaga yun. Makalipas ang ilang oras, nagpack na kami at umuwi na. Nakistay ako kila Jay kasi kinabukasan pa ako masusundo ng kapatid ko nun. So doon na muna ako natulog sa kanila. Kinaumagahan habang nagkakape, may sinabi siya sa akin. Wala raw talagang kawayan doon sa spot na sinasabi ko. Wala raw siyang nakitang ganun. At hindi rin daw niya alam kung ano talaga yung nasagi ko. Sinabi lang daw niya yon para mapanatag ako. Kaya tuloy, lalo akong kinabahan at nawirduhan. Kasi Sir Kira, kung hindi kawayan yon, ano pala? Hindi na rin namin nalaman ang sagot kasi hindi na kami bumalik doon. Magandang araw sa inyo mga kanginig at sa iyo rin Boss Kira. Sana po mabasa nyo ito at maisali sa compilation ng inyong mga kwentong kababalaghan. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin ng kaibigan / kaklase ko. Nangyari po ito taong 2008. 4th year high school kami noon. Nakalimutan ko nga palang magpakilala. Ako nga po pala si Arya at Lenlen naman ang kaibigan ko. Ang lugar na pinangyarihan ng kababalaghan na na-experience namin ay isa sa pinakamatandang eskwelahan sa probinsya namin sa Bicol. Noon pa man po, may mga kwentong kababalaghan na talagang nararanasan ang mga estudyanteng nag-aaral doon. Na para sa aming mga taga roon, parang naging normal na lang. Sa kadahilanan na sobrang tanda na nga ng eskwelahan na yon. Halata naman po sa struktura ng school. Taong 2008 na noon pero kahoy pa rin yun. At mukhang inayos-ayos lang ng makailang ulit yung mga sira nito. Pero walang binabago sa kabuuan ng eskwelahan. In short, makaluma na talaga. Puno din ito ng naglalakihang mga puno sa paligid na sa tingin ko kasing tanda rin ng eskwelahan na yon. So eto na nga po Boss Kira. Ang location ng room namin ay sa 4th floor kung saan may 24 na rooms o higit pa nga. At kami ang pilot section. Tapos nasa pinakadulo pa. Patapos na po ang klase namin noon nang mapagpasyahan namin na wag na munang umuwi. Actually Boss Kira, madami kaming nag-usap-usap na magpapaiwan sa room namin para tumambay lang. Pero sa huli, dalawa lang kaming naiwan. At yun na nga si Lenlen. Ang mga katabi naming room sa 4th floor ay wala na ring mga estudyante. Kasi wala naman po talagang tumatambay sa 4th floor na aabuti ng gabi. Chinecheck kasi ng guard yung buong floors. Inabot kami ng 7 PM. Madilim na talaga. Wala nang ibang bukas na ilaw kundi ang ilaw sa room na gamit namin. Binubuksan lang ang ilaw sa koridor ng bawat floors kapag rumuronda yung mga gwardya. So nasa labas kami ng room. Tumambay kami sa koridor. Kaya talagang makikita agad kami ng guard. Sinita kami ng guard na umiikot sa floor namin at sinabihan kami na umuwi na raw kami dahil yung mga ilaw hindi na mabubuksan
Kasi under maintenance daw yon. At kapag nagpaabot pa raw kami ng late, sobrang dilim na sa floor namin. Syempre Boss Kira, matigas ang ulo namin. At sinabi namin sa guard na maya-maya na kami bababa ng floor. Ang sabi na lang ng guard sa amin, "Sige, bahala kayo. Basta sinabihan ko na kayo ha. Walang sisihan kapag may nangyari sa inyong di nyo nagustuhan." At dahil nga hindi naman kami matatakotin, hindi na namin pinansin yung sinabi ng guard. Umalis na ito para mag-ikot sa ibang floor. Si Lenlen bigla na lang nagsalita habang nakasilip sa baba sa third floor. "Uwi na tayo. Nag-text na kasi si nanay eh. Nasa bahay na raw siya." So pumasok ako nung room para kunin yung gamit namin at patayin na yung ilaw at electric fan doon. Pagkatapos ay inilak na namin yung pinto. Habang si Lenlen naman nakasilip pa rin sa third floor. Hindi ko lang siya pinapansin. Maya-maya, inaya ko na siyang bumaba. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng koridor, nadaanan namin yung 10 rooms. Kasunod yung CR. Tapos ang sunod naman doon ay hagdan. Wala lang ingay kasi kami na nga lang ang nandun. Wala na ring guard na nag-iikot, nakababa na. Habang naglalakad kami, ang ingay-ingay ni Lenlen. Kanta siya ng kanta. Tapos lalapit siya sa mga rooms, sisilip sa jealousy na bintana. Sinaway ko siya, Boss Kira. Sabi ko, "Lenlen, pwede ba? Huwag ka nang maingay. Tigilan mo na rin yung pagsilip mo sa mga bintana. Wala ka namang makikita dyan eh. Ang dilim na kaya." Nagbiro pa ako, Sir Kira. Nakako baka pagsilip niya, may sumilip din sa kanya pabalik. Tapos makipagkumustahan. Hindi pinansin ni Len yung sinabi ko. Patuloy lang siya sa ginagawa niya. Tumatawa-tawa pa nga kapag sinisita ko. Di ba nga, Boss Kira, 10 rooms yung dadaanan namin. Sa pinakahuling room, ang katabi nun yung CR. Bago pa kami makarating ng CR, nagulat ako nang sumusobra na ata sa lakas yung boses ni Lenlen. Ang lakas na nung pagkanta niya habang sumisilip pa rin sa huling room at parang nagtatangka pang buksan yung pinto. Pero hindi niya na naituloy dahil sa gulat. Nang biglang may bumato sa paanan namin ng isang babasaging bagay. Tumingala ako nun kasi naisip ko na baka sa taas galing o baka may maluwag na bumbilya. Ang kaso, Boss Kira, hindi yun iisang beses na nangyari. Makailang ulit na parang sinasadya kaming batuhin ng kung anong babasaging bagay na yon. Ramdam na ramdam namin yung mga bubog na tumatama sa paa namin. Natatakot na nagkatinginan kami ni Lenlen. Doon lang ako natauhan na hindi na normal yung nangyayari. Parang dumoble yung laki ng ulo ko nun sa hilakbot at nagsimula ng mamanhid ang katawan ko. Pero nagawa ko pang hilahin si Lenlen. Tumakbo kami ng magkayakap. Magkadikit na halos magkapalit na kami ng muka sa sobrang takot na nararamdaman namin nun. Pero hindi kami tinigilan nun, Sir Kira. Pababa kami ng hagdan nang may nagsalita sa likod namin na para bang may nakasunod lang. Rinig na rinig namin yung boses nito na sobrang lapit lang. Ramdam pa namin yung hininga nito sa batok namin. At nagsalita ito sa malaki at mababang boses. Hoy! Doon na kami napasigaw, Boss Kira. At parang mas lalo pa kaming pinaglaruan nang makailang beses kaming nag-akyat panaog sa hagdan na nagdudugtong sa 3rd floor at 4th floor. Hindi na namin kinakaya nun, Boss Kira. Bukod kasi sa takot, napapagod na rin kami sa kakaiyak at kakasigaw. Pati na rin sa pag-akyat baba. Kaya naman nagsusumigaw na kami ng tama na sa nakikiusap na tono. Pagkatapos nun, ay tsaka lang kami tinigilan ng kung anumang nilalang o elemento yung naglalaro sa amin. At sa wakas nakarating na rin kami sa ground floor. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Tulala kaming pareho nun paglabas namin ng school at hindi namin pinag-usapan yung nangyari. Marahil pareho pa rin kaming in shock noon, Sir Kira.
Nung sumunod na araw, hindi na namin napigilang pag-usapan yung nangyari. Sabi ni Lenlen, alam niya raw kung sino yung may gawa noon sa amin. Noong nakatambay daw kami sa koridor, pag-alis daw po nung guard, may nakita daw po siyang isang malaking itim na bulto. Itim na itim daw po ang kabuuan ng nilalang na yon. At sa sobrang tangkad daw nito, abot na sa ceiling. Sobrang laki daw ng katawan noon, Boss Kira, na halos maokupa na yung lawak ng koridor. Nakita niya raw po na naglalakad yon sa 3rd floor. Kaya raw po ang ingay-ingay niya nung gabi na yon. Kasi sinasadya niya raw po yun. Kasi iniisip niya na maitataboy at matatakot niya yung nilalang. Pero kami pala ang matatakot, Boss Kira. Hello Sir Kira. Matagal na akong silent listener sa'yo. Simula nung nakita ko yung Spotify mo noong 2021. Lagi akong nakikinig tuwing nagdadrive ako ng motor, lalo pag gabi at pauwi na ako. Gusto ko lang sanang ikwento yung karanasan ko ngayong nasa Canada ako. Nagtatrabaho kasi ako sa hotel ngayon, night audit. Bale 11 PM to 7 AM ang shift ko. Na-training ako dito ng 3 days bago ko mag-solo shift. At doon na nga nagsimula. Backstory lang muna Sir Kira. Sa loob to ng 2 weeks bago ko mag-solo shift. Nung nagsisimula kasi ako dito sa hotel, nakakausap ko lagi yung nagtitrain sa akin ng evening shift. 3 to 11 PM naman. Na dito nga daw sa hotel na pinagtatrabahuhan namin ay meron na daw namatay. Specifically, sa 3rd at 4th floor. Napagkwentuhan din namin nung ipinakita niya sa akin yung CCTV at kung ano yung icon na nag-i-indicate na merong naglalakad o merong motion na nadedetect yung CCTV. So fast forward tayo. So nag-solo shift na nga ako ng night audit. Friday siya. So tahimik talaga. Walang late check-in. Lahat pagod sa work week, kaya lahat bagsak bago pa ako maka-work ng 11 PM. Bale ang routine ko ngayon, i-audit ko yung hotel rev mula day shift at evening shift. Siguro more or less 30 minutes na work yon. Sabay roronda na ako. Unang-una, papatayin ko yung mga tumatakbo sa pool. Tubig, jacuzzi, ilaw at iba pa. Saka naman ako magro-ronda ng mga fire exit doors, sa fire exit stairs at floor by floor na yan. Kada napapadaan ako sa 4th floor o sa 3rd floor, wala naman akong nararamdaman. So ayun na nga, natapos ko na yung routine ko in 1 hour. 12 AM na. Ang gagawin ko na lang, tatambay sa front desk hanggang sa mag-night audit na nga ako ng buong system. At mag-asikaso kung sakali mang may mga walk-ins. Ang pwesto ko ngayon sa front desk kaharap yung cafeteria at yung bintana na kita yung pool area kung naka-on ang ilaw. Diba ino-off ko nga siya na parte ng routine ko. Kaya madilim na siya at may motion detect naman ang ilaw sa cafeteria. Mga 1 o 2 oras ang nakalipas, walang ganap. Nakatapos na ako ng night audit ko from 1 AM to 2 AM. So wala na talaga akong gagawin bukod sa mag-antay ng 5 AM para simulan ng breakfast prep. Pero nung pumatak ang 3 AM, nagtiklop na ako ng mga rugs. Pantulong na lang din sa mga housekeeping sa umaga. Kaharap ko ang salamin. Nakita ko sa likod ko yung cafeteria pati na yung pool window. Sir Kira, dun ko napansin na mayroong nagalaw sa peripheral vision ko. Doon mismo sa pool area. Para siyang anino na naglalakad sa bintana sa loob ng pool area. Pero paano ka ako? Nakasara naman na yung pool area na yon. At walang ibang papasukan doon bukod sa pintuang maingay. Pero binaliwala ko lang muna siya kasi ayaw ko namang maging paranoid. Hanggang sa parang may sumisilip-silip na, Sir Kira.
Doon pa din sa loob ng pool area na para bang alam nung anino na tinititigan ko yung area na yun. Napahinto ako sa pagtitiklop. Tinawagan ko yung kaibigan ko randomly. Wala akong sinabing context sa kanya. Nung sinagot niya yung tawag ko, nag-video call agad kami. Itinapat ko yung camera ko sa pool area mula sa front desk. Bigla siyang nagreklamo nun na sumasakit daw ang ulo niya. Kasi Sir Kira, yung kaibigan ko na yon, sumasakit yung ulo niya kapag may nakikita siya o may nararamdaman. Medyo hindi man kapanipaniwala pero totoo naman ito. Kasi ilang beses na kaming nagkasama nung nasa Pinas pa kami na talagang sumasakit yung ulo niya sa pwestong may nakikita ako o nararamdaman. Minura pa niya ako nun, Sir Kira, kasi idinamay ko pa raw siya. Pero at least na-validate ko yung nararamdaman at nakikita ko sa pool area. Sabi ko din sa kanya, pupunta ako sa pool area. Naka-on lang yung video call namin. So pumasok nga ako. Inilibot ko ng mabagal yung phone ko. At nung bumalik ako sa front desk, sabi niya sa akin, may nakita daw siya sa may bandang bintana sa dulo. Parehong pareho kung saan ko nakita yung sumisilip-silip at yung naglalakad doon, Boss Kira. Wala pa rin akong sinasabi nun sa kanya. Kasi ayaw kong maging bias yung comment niya. Kaya nung sinabi niya yun sa akin, kung saan nakapwesto yung nakita niya, dun na talaga ako kinilabutan. Kasi dun nga na-validate lahat ng nakikita ko. Pumunta ako ng CCTV area na nakatapat ang phone ko sa screen. Nang biglang nag-flash yung icon na may nadedetect na movement sa pool. Ibig sabihin, may nahuli yung CCTV kahit sobrang dilim doon sa area na yon. Nakita din yon ng kaibigan ko. Ang kaso nga lang, hindi namin na screen record kasi biglaan lang din. Bumalik na ako nun sa front desk para tignan naman kung mayroon nga. At nung tinapat ko yung phone ko doon, utya Sir Kira, meron ngang shadow na parang mabilis na naglipat-lipat sa bintana. Sa puntong to, sobrang kinikilabutan na ako. Kasi nakikita na rin siya ng kaibigan ko mula sa video call namin. At may oras pa na naghahangat nagpipixelate yung video namin sa side ng kaibigan ko. Malakas naman dapat ang wifi ko dahil nasa front desk ang original na router. Tumigil din naman siya, Sir Kira. Pero mula alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw ay grabe yung activity. Pati sa CCTV, tuloy-tuloy yung paglabas at pagkawala ng motion detected icon. Ayun lang naman, Sir Kira. Kasi nung nag-alas 4 na, wala naman nang nangyari. Tahimik na ulit at nag-prep na ako ng breakfast ng 5 a.m. Magsasend na lang din ako ng photos kung ano yung POV ko mula sa front desk at yung itsura ng pool sa gabi at yung icon ng CCTV. Salamat, Sir Kira. Hindi man to gaanong nakakatakot kapag napakinggan na, pero kinilabutan pa rin ako at na-experience ko siya sa labas pa ng Pinas.